You're telling this committee that Mr. Bernardo is a liar. Opo, Mr. That he is a liar with respect to Dun po sa... the allegations against you. Yes po, Mr. Chair, Your Honor. So, of the view that Mr. Bernardo is a liar, at least with respect to the allegations against you. Yes, Your Honor. Paano mag-iimbento ng numero si Yusek Bernardo? Mahirap yun. Ulitin ko po, nakalagay po sa affidavit kito at tatayuan ko po ito. At ako po ay permis doon sa aking affidavit na nangyari po ang lahat ng diniklara ko dito. Based on this denial of the good secretary, Mr. Bernardo, you continue to stand by your affidavit. Is that right? Yes po, Mr. Chair. Would you like to add? Because obviously, it's his word against yours. Mr. Chair, I have already signed my affidavit, so I affirm and I will stand by it po. Okay, thank you. I go now to your testimony, Mr. Bonoan, with respect to Mr. former Yusek Olaivar. You have Excuse Mr. me, Your Honor. Me? Yes. Sorry, Bernardo. Bernardo. Mr. Bernardo's testimony where he identified Trigive Olaivar of the DepEd. Sometime in 2024, Olaivar personally called me for meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the Office of the Executive Secretary. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olaivar. Yusek Olaivar told me that commitment is 15%. Boss, quote unquote, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion. Engineer Alcantara would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, meaning Bernardo, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olaivar in Magallanes, Makati. Would you care to comment, Mr. Olaivar, as to the allegations that have been put forth against you? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ako po, I deny those allegations. Wala pong katotohanan, Mr. Chair, Your Honor. Lahat po from the communication to nag-deliver to kay ES daw po, na wala naman po akong personality kay Executive Secretary. That time, kung 2024 baka yun yung papasok po ho kami sa DepEd. Wala ho. I mean, kahit nakakausap po sa Executive Secretary, hindi po. And sa deliveries po, 15, wala po, Mr. Chair, Your Honor. Would you care to perhaps give your own understanding of bakit ka therefore sinasangkot dito? Actually, malaking pala. Siguro, sabi mo kasi hindi totoo. Yes so po. I'm sure na-shock ka. Yes po. I'm sure Totoo po naisip yan. mo, teka, bakit ako pinupuntirya rito? Totoo po yun, Mr. Chair, Your Honor. So bakit kaya? The- Anong sagot mo? Ay, ako lang medyo palaisipan po sa akin, Mr. Chair, Your Honor. Dahil kilala ko po si Yusek Bernardo, Yusek siya, Yusek po ko, and from previous yung na sinabi niya na kung paano kami nagkakilala. Pero hindi ho kami nag-away, hindi ho kami nagdebate. Wala ho akong makitang rason na kung bakit ako po ini-implicate niya. Even sa akin po. And sa pamilya ko, naging malaking palaisipan po na kung bakit po na-implicate po rito. Mr. Chair, Your Honor. Okay, so again, that is a general denial. No? So you are asserting, you're telling this committee that Mr. Bernardo is a liar. Dun po sa allegation niya sa akin, yun lang po yung kaya ko pong sagutin. Yes, that he is lying. Opo, Mr. That he is a liar with respect to Dun po sa... the allegations against you. Yes po, Mr. Chair, Your Honor. Okay, thank you. We go na. Pangilinan, Yes. follow-up lang. Please, go ahead. Alam mo, pag tinignan natin yung GAA, lalabas doon yung sinabi niya, mahirap ang invento ng figure, ha? Lalabas doon yung 2.85 billion from the unprogrammed appropriations. I'm not addressing this to you. I'm just saying na paano mag-iimbento ng numero si Yusek Bernardo. Mahirap yun. Eksakto eh. Pag tinignan natin yung General Appropriations Act,
at yung SARO na na-release, may listahan ng items. Eksakto, 2.85 billion. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Si Engineer Alcantara, kilala mo? Na-meet ko po dahil po yung sa DepEd po kami, kapag parang nagkaroon po ng lakad si Presidente sa Bulacan. So kami po yung magkakasama nyon, nandun po siya. Tungkol po ito dun sa classroom after po mabaha yung Bulacan. So tumulong po sila sa pag-repair bago po dumating si Presidente. Your Honor. So kilala Mr. mo Chair. si Engineer Alcantara? Opo, Mr. Chair. Ano yung Magallanes? Meron ka bang bahay sa Magallanes? Wala po, Mr. Chair, Your Honor. Ako rin po, yun din po isa na kinagulat ko po, Mr. Chair, Your Honor. Would you care to clarify, Mr. Bernardo, ano yung Magallanes? Would you know why? Yeah, a brief explanation or a... Mr. Chair, kasama po doon sa pinaliwanag ko sa aking affidavit, meron pong instances na merong delivery doon sa Magallanes area. So yun po yung, bago po mag-expressway ng South. Is it a public place or a private? Yes po, Mr. Chair, public place. Public place. Public place po, sa Okay. parking po doon. Okay, okay. Ikaw ba umuwi sa Magallanes, Mr. Olivar? Mr. Chair, Your Honor, no po. Makati, you go home to Makati? No po, Mr. Chair. Your Where do you Honor. go home? Paranaque po, Mr. Chair, Your Honor. Okay, Paranaque. Okay. We go to Mr. Ngu. You two have been identified in the affidavit of Mr. Bernardo. Would you care to clarify or explain what is your role according to Mr. Bernardo? Please go ahead. Yeah. Mr. Chair, Your Honor, I absolutely deny all the allegations made by Yusek Bernardo. That's the reason why I already filed a case against Yusek on defamatory insinuations. For this, I invoke the sub judice rule because it's pending already with the appropriate courts. Yes, well, just for the record, the subjudicial rule does not apply to committee hearings in aid of legislation. In fact, the Supreme Court has already ruled. Otherwise, anyone can just file a case before any court, and if he's called here to the Senate for investigations in aid of legislation, he will just say, there is already a pending case, and therefore, the subjudicial rule applies. That is not so. If at all, what you can do is to invoke your right against self-incrimination and refuse to answer. But you cannot cite sub judice as a basis not to answer questions raised by any of the committees in the Senate. Just for the information of Mr. Ngu. So, based on the... So, tatlo po sila na nagde-deny. And you also, therefore, because you filed a case of defamation, you're also of the view that Mr. Bernardo is a liar, at least with respect to the allegations against you. Yes, Your Honor. Okay. Okay. Sige. Now, I go back to yung mga tanong tungkol dito sa yung nabanggit kanina tungkol sa mga yung mga substandard projects. Kasi sinasabi kanina, yung mga discussion ay hindi pala ganun karami ang ghost projects. Of the how many? 400, what was the numbers that you said, Mr. Yusek Bernardo? 416, Mr. Chair. And of the 416, you have confirmed how many ghost projects? We are yet to confirm the final figure, Mr. Chair, subject to the ICI validation. But you mentioned about recommending the filing of cases. Yes, yes. How many cases have you recommended for filing? 2 cases, but involving around 14 contracts, Mr. Chair. 14 contracts that are ghost projects. Yes, Mr. Chair. Okay, so there are 14 ghost project contracts, tama? Your recommendation is to file 14 cases. Now, with respect to substandard projects, meron ba kayong numero?
Wala pa rin, Mr. Chair, except for that Mimaropa case filed against Zaldico. That is a substandard project, Mr. Chair. Okay, because kaya natin i-distinguish kung mali yung coordinates, MIPIS, etc., therefore hindi ghost, but MIPS, therefore hindi ghost dahil merong proyekto nasa ibang lugar lang. We're also interested to know alin sa mga proyektong inimbestigahan ninyo yung substandard. Dahil doon din, malaking kurakot din ang nangyayari. Hindi lamang ibig sabihin bumaba ang ghost projects, ibig sabihin, alamin natin gaano karami doon sa 30,000 mga proyekto ninyo ang naging substandard. Is that part of your investigation and auditing? Yes, Mr. Chair. Kaya po, yun po yung subject ng validation. Not only the location, but also if it is standard or substandard. Because I remember one of the news items about Congressman Leviste wherein he himself had the excavation undertaken in one of the flood control projects in Batangas, and instead he cross-checked yung specifications, imbis na 15 meters, if I'm not mistaken, ang nakita niya 4 meters lang. So marami rin, posible, maraming ganong klaseng proyekto. May proyekto, hindi ghost, pero grabe ang pagka-substandard. Tama? Mr. Chair, yes po. Ganun din po yung sa Mimaropa. So yung I'm mga- curious, bakit meron kayong figures for ghost pero wala kayong figures for substandard? At least tentative figures. Bakit wala? Mr. Chair, for substandard po kasi mas merong difficulty in determining. Kasi po kailangan of course ng engineers, sometimes po pag yung structure ay buo na, kailangan pong hintayin na matibag. No? So ang mas madali po ma-determine is the ghost. Kasi po makita na wala agad, automatic po. Kapag naman po merong structure, we will have to see, kailangan pong tingnan yung mga materyales, yung mga, ganun po. So meron po Okay, siyang so- difficulty. So in that case, it will take a little more time. Tama? Okay. On another matter, nabanggit nyo kanina na may mga itong ang tiwangwang na mga proyekto na kailangan tapusin pero wala sa budget. Eh di ba may liability ang mga contractor na pwede ninyong administratively habulin para tapusin itong mga proyekto? Ginagawa rin yun, di ba? Yes, Mr. Chair. Yes, Di ba? Mr. Chair. You go against the performance bonds, right? Yes, Mr. Chair. In fact, we have sent already, we have called on several bans ng mga contractors po on several infrastructure projects. What about the completion of the projects because of substandard or hindi natapos? Kasama din yan sa inyong kontrata, hindi ba? Meron silang pananagutan na pagka hindi kompleto, kulang, tatapusin nila, hindi ba? Within a period, di ba? Mr. Chair, yes po. 1 year po, pwede po i-call yung kanilang, to check kung meron liability. Kapag naman po yung... Ibig sabihin, by kailan? September, October, 1 year na. Pag lumampas ng 1 year, hindi nyo na pwedeng habulin? Pwede pa rin po, Mr. Chair. No? Ibabalik lang po yung hawak naming retention bond, pero po yung kanilang liability is still there. Can you also submit to this committee the status of all these performance bonds and your efforts to recover them and forfeit them? We will do, Mr. Chair. No? Because yun nga, immediate yun, low-hanging fruit yun. No? Baka hanggang ngayon wala pa kayo na forfeit. Hindi ko alam. Alam mo ba? As of now, Mr. Chair, yung pong pagpasok namin, wala pa po. Kasi po meron pa rin siyang due process requirement. Oo nga. So we have called on the bonds, pero po yung pag-claim po, yung final decision, wala pa po. Okay, please submit to this committee the status of all these actions and proceedings regarding the forfeiture of their performance bonds. We will comply, Mr. Thank Chair. you. Ito na lang siguro kay Ginoong Alcantara, engineer. Nabanggit ka rin ilang ulit na ikaw ang taga-bigay ng porsyento sa affidavit ni Mr. Bernardo, ni Engineer Bernardo. Do you confirm itong statement ni Engineer Bernardo? Yes, Your Honor. So, pinapatotoo mo yung lahat, no? Nabasa mo ba yung... Hindi po. Your Honor, explain ko lang po, no? Yes, go ahead.
ako lang po yung kausap ni boss, pero hindi ko po kilala ko yung sino yung mga kausap niya. Your Yes, pero ikaw ang kasi maraming beses nagde-deliver, Yes po, Your Honor. etc. Upon the instructions. Yes po, Your Honor. So okay. So pinapatotoo mo yung mga deliveries ng 15% kay Ginoong Bonoan. Tama po ba 'yon? Nakalagay dito sa testimonya na Sir, gaya po ng bilanggit ko, nagdi-deliver po ako nung instructions ni Yusek Bernardo sa akin, pero hindi ko po alam yung detalye kung kanino niya po i-deliver. dinideliver mo kay Yusek. Yes po, Your Wala Honor. kang dineliver kay ni Mr. Wala po, Your Honor. Sorry Yes. po, nakalimutan ko po magpaalam sa PG. Sorry po, nakasagot ko na. Okay lang, Pasensya na okay po. lang. Sige na, hindi na ako magtatanong Hindi po. hanggat magpaalam ka muna. Hindi po, okay na po. Okay. Yun lang po, sir. I admit, ako po yung nagdadala, pero hindi po ako yung Okay. personal na Saan nagdadala galing sa yun? kanila. Saan galing yung mga perang di pinadadala? Sa mga kontraktor, tama? Yes, Your Honor. So hindi ito public works money? Hindi. Hindi po. Hindi po. Private. Yes po. Kasi wala pa yung sinasabi ni ni Engineer Bernardo, ito yung nasa GAB pa lang o nasa NEP pa lang may 25% na, tama? O 10%, Yes, Your Honor. tama? So, hindi pondo ng DPWH. No po, Your Honor. Kinukuha ng DPWH sa mga kontraktor. Tama? Yes, Your Honor. Kasi ang mga kontraktor, yan ang, kumbaga, paraan para matiyak na makuha nila yung proyekto. Di ba? Yes, Your Honor. So, okay. So, paano yun? Marami dun sa mga proyekto hindi napatupad dahil nagkabukuhan na. Yun po yung risk nila, sir. Risk po Okay. nila. Kung di po natuloy, hindi naman po namin Hindi ba kayo hinahabol nitong mga kontraktor? hindi naman po, Your Honor. Ha? Hindi po. O hindi pa? Hindi pa po siguro. Pero billion din siguro. Daang milyon at least. Itong mga in advance na hindi natuloy yung proyekto. Tama? I mean, base sa yung experience. Hindi ko lang po ma-sure, Your Honor, kung meron po mga gano'n na... Engineer Bernardo, tama ba ba? Aabot siguro ng daang milyon o hanggang bilyon ang mga nag-advance pero hindi, dahil nga dito sa nangyaring flood control scam, hindi makukuha yung proyekto. Tama? Mr. Chair, hindi ko po masyadong detalyado yun kung halimbawa po yung hindi natuloy, maghahabol. Dahil most of the times po, hindi ko naman po kausap ang contractors dito. While there may be sometimes na proyekto naman na dahil po nagkagulo, hindi na po nakolekta sa kanila. Meron po Sir ganun. Kiko? Yes, please, go ahead. Kaya nga may balita, si Carlo Discaya naniningil sa mga congressmen kasi nag-advance At naipit. Kasi pumutok tong flood control, nakapag-advance, nagte-text siya sa mga congressmen, naniningil. Tama ba yan, Carly? Your Honor, hindi po. Humihingi lang din po ako ng tulong sa kanila at saka syempre po, talagang may mga utang po talaga sila. Pero Yun na nga yun. hindi po ako hindi po sabi ng extortion to po, hindi po. Ripan, dumingi ka ng reimbursement kasi nga hindi natuloy yung project kasi nagkagulo-gulo. Paano nagkautang yung congressman? Nag-advance ng contractor. Kaya nga, pero congressman yun. Hindi ko naman- na alam yun. Hindi ko na alam. Thank you. So binabanggit ninyo, dahil contractor siya So inaamin niya na may mga kausap talaga. Anyway, inamin naman talaga niya na may kausap siyang mga congressman na yun na nga, na naniningil. Anyway, Mr. Chair, may I interject? yes, please, go ahead. Let me just ask D. Alcantara. Nabanggit po kayo sa statement ni Yusek Bernardo na kayo po are you telling us now na wala ho kayong rekta na communication kay dating Yusek Try-Give at saka kay Mr. Ngo? Saan ho niyo dinideliver yung pera na para sa kanila intended? Kay Yusek Bernardo lang po. Pero never kayong nag-encounter ni Try-Give at saka ni Mr. Ngo? Hindi po.
Di po, sir. Kaya nga, matanong ko lang, saan ho galing yung binibigay nyo kay Yusek Bernardo para allegedly ibigay dito sa dalawa? Sa contractor nga po. As a contractor. Yes po, opo. So, so hindi ikaw mismo ang nag-aabot sa dalawang Ay, yan. hindi po, Your Honor. Hindi po. Pero kilala mo sila, Si Yusek. Yusek Oliver po, kilala ko po siya dahil nung DepEd inspection po ni Pangulo. Aha. What about nakita si po kami. Mr. Ngo? Hindi ko po kilala, Your Honor. So nanatol sir ha, kasi base dun sa statement, hindi direkta na inaabot ninyo ang pera dun kay Mr. Olaybar at kay Mr. Ngo. Yes, Your Kaya Honor. so dumadaan kay Yusek Bernardo. Yes, Your Honor. Ayun. And then galing po ito sa contractor. Ilang contractors po ito? Are we talking? Depende po, sir, sa bubaba pong listing. May listing naman po kaming sinasabit. Kung bawa po, kung ang listing ay 2 po, depende po sa contractor kung sino yung kayang mag-risk. Kasi pera po nila i-advance. Hindi mo na inaalam para kanino yung i-deliver mo kay former Yusek. Hindi na po, Your Honor. Ayun. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Pangilinan. Mr. Bernardo, ano naman ang masasabi niyo dun sa naging testimonya rin ni Mr. Ngu, denying what you alleged? Mr. Chair, uulitin ko po, nakalagay po sa affidavit kito at tatayuan ko po ito. At ako po ay permis doon sa aking affidavit na nangyari po ang lahat ng dineklara ko dito.